Nakaupo sa single-seater sofa ang daddy ni Angelica nang puntahan niya ito sa library. Maliban sa formal na ekspresyon ng mukha nito, mayroon pa siyang emosyong nakikita roon na hindi niya mapangalanan. Umupo siya sa katapat na upuan nito, ngunit hindi siya nagsalita. For the first time, she saw confusion in her father's eyes. Agad ding nawala iyon, na tila hindi niya talaga nakita. Bakit ka nagbalik, Angelica? Parang may humiwang matalim na bagay sa puso niya. Sa buong akala niya ay immune na siya sa mga ganoong damdamin. Hindi pa rin pala. Pinatigas niya ang kanyang ekspresyon. What do you think? Tumitig ito ng diretsyo sa kanya. Umalis ka na. Just go back to the US. Doon ka na babagay. Parang dinaklot ng napakalamig na kamay ang kanyang puso. She gave him the coldest look she could mutter. I will stay here as long as I want. Sorry to disappoint you, but you have no say in my decisions. I'm not longer your daughter. Remember? Kasabay ng pagtalikod niya ang pagtigas ng puso niya. Kung namumuhi siya rito dati, ay naging triple ito ngayon. Pagsakay niya sa kotse ay may naramdaman siyang mga butil ng luha na pumatak sa mga pisngi niya. Bakit siya nagkakaganoon? Bakit parang lumalambot na yata ang puso niya? Hindi na siya dapat ganoon. Nagsanay siya ng mabuti sa Amerika. Hindi maaaring mawala ng saysay ang lahat ng pinaghirapan niya. Hindi niya naiwasang balikan sa isip ang nakaraan. What? Gulantang na reaksyon ng daddy niya nang sabihin niya rito na sasama siya sa kanyang tita. Opo, daddy. Desidido na po talaga ako. Determinadong sabi niya. Halo-halong emosyon ang nagsalimbayan sa mukha nito bago iyon naging blanko. Kung nakapagdesisyon ka na pala sa sarili mo, gawin mo ang gusto mo. Nasaktan siya ng bahagya na hindi man lang siya nito pinigilan. Ngunit pilit na nagpakatatag siya. Napatingin siya sa lola niya nang magsalita ito. Sumama ka na sa kanya. Tutal, pareho naman kayo. Ni hindi man lang ito nakatingin sa kanya. Her grandmother was always like that. Wala siyang matandaan na sandali na tinitigan siya nito ng matagal o may emosyon. Gusto nang tumulo ng mga luha niya. Kung hindi lamang sa sunod na sinabi ng papa niya na nagpawala ng lahat ng emosyon niya. Pag-alis mo, kalimutan mo ng ama mo ako. Don't ever try coming back. Stay there for the rest of your life. Mula noon, ay tumatak na at tumanim ng husto sa isip niya ang kagustuhang umangat at makapakita sa mga ito. Kung ano ang nawala sa mga ito na hindi nagpapahalaga sa kanya. Now was the right time to show them who really she was now. Nakaupo si Angelica sa isang malaking bato sa tabing dagat at nakatanaw sa kawalan. She was torn apart. Ang unang bagay na naisip niyang gawin ay bumalik ng Amerika. Ngunit may isang bahagi rin niya na gustong manatili roon at ituloy ang balak niyang paghihiganti sa mga taong nanakit sa kanya. That part of her that wanted to stay there had another reason. That reason kept popping at the back of her mind. But she ignored it. Papalubog na ang haring araw. Titig na titig pa rin siya roon, habang unti-unti iyon nagtatago sa likod ng mga bundok. She wanted to burst into tears at that sight. Malapit nang kumagat ang dilim. Nakakawala ng pag-asa ang ganoong tanawin. Ngunit naman tumayo na siya at bumaba mula sa batuhan. Nakita niya si Adam na nakatingin sa kanya. She suddenly realized how much she had missed him. She almost smiled at him, if not for the voice that echoed in her mind. I'm going to break that ice that surrounds you. Right. He just wanted to change the way she was. Mas gusto lamang itong patunayan sa kanya at sa sarili nito. Pero hindi siya kasing bobo tulad ng inaakala nito.
Nilagpasan niya ito. Agad na sinundan siya nito. Halatang nagulat ito sa ginawa niya. Anong problema? May nangyari ba? Hindi siya sumagot. Bagkus ay nagpatuloy siya sa mabilis na paglalakad. I know there's something wrong, Lika. Mag-usap tayo. Please. Hinawakan siya nito sa braso. Pahaklit na binawi niya iyon. Just how many times do I have to tell you not to call me Lika? Iyon lang ba ang kinagagalit mo? Naguguluhang tanong nito at muli siyang hinawakan sa braso. Sa labis na galit niya, ay itinulak niya ito. Pabayaan mo ako. Huwag mo na akong pakialaman. Who do you think you're meddling with my business? Natigilan ito sa mga sinabi niya. Siya naman ay unti-unting kumalma hanggang sa bumalik ang malamig na aura niya. That was the real her. It would never be changed. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. But whatever it is, I'm still here. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Halos pabulong lamang na usal nito. I need you? Why would I need you? Sino ka ba sa buhay ko, Adam? Natigilan ito. Tumitig ito ng husto sa mukha niya. May nabanaag siyang sakit sa mga mata nito. Ngunit inignora niya. Pinananatili niyang malamig ang tingin na ipinukol niya rito. Habang matapang na nakikipagtitigan siya rito. He looked away like a defeated soldier. Pabagsak na umupo ito sa buhangin. Hindi ako nakakatiyak kung anong tunay kong damdamin para sa iyo. Ngunit sigurado akong hindi lamang ito isang simpleng atraksyon o paghanga. Parang may mainit na kamay na hupaplo sa puso niya sa sinabi nito. Ngunit pilit na nagpakatatag siya. Iniwas niya ang tingin niya rito. Dapat na siyang umalis ngunit ayaw kumilos ang mga paa niya. Tuwing tumitingin siya rito, tila nag-iiba siya kaya mabuti pang wag na siyang tumingin dito. Much better. She could not see him anymore. Wala ngang siguro akong karapatan makialam sa buhay mo. But my heart tells me differently. That I should protect you, cherish you, and take care of you. Kahit anong pigil niya ay may naglandas pa ring mga luha sa magkabilang pisngi niya. Pasimpleng pinahid niya ang mga ito. Ngunit ayaw maampat-ampat ang mga iyon. Dapat ay kanina pa siyang umalis. Ngunit tila nakapako na ang mga paa niya sa buhangin. Hindi ko sinasabing babasagin ko ang yelo na nakapalibot sa puso mo. Dahil gusto kitang baguhin. Ang gusto ko lang ay maging tao kang muli. Nasasaktan, oo. Pero nakakabangon uli. O kaya muling maging masaya. Wala na siyang nagawa kundi magpaubaya ng hilahin siya nito. At paupuin sa tabi nito. Nang umakbay ito sa kanya ay sumubsob siya sa balikat nito. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha niya. Hindi mo nga siguro ako kailangan. But that's all right. I'll be here until the time comes that you will needed me. Pinahid niya ang mga luha niya at walang paalam na iniwan ito. She ran all the way in their house. Hindi niya gustong manatili sa tabi ni Adam. Magiging ibang tao siya kapag kasama niya ito. Para siyang batang naliligaw ng landas. At muling nahahanap ang daan pa uwi tuwing napapatingin siya sa mga mata nito. It would never be that way. Pagsara niya ng pinto, ay nangihinang napasandal siya sa likod niyon. Nahapong napadausto siya paupo sa sahig. Sumubsob siya sa magkabilang tuhod at doon umiyak ng umiyak. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na umiiyak. Lika. Marahas na napatingala siya sa pumukaw sa kanya. Ang mama niya iyon. Puno ng pag-aalala ang mga mata nito. Lalapit na sana ito sa kanya. Ngunit maagap na pinigilan niya ito. No. Pity was the last thing she needed right now.
Anak, ano bang... Huwag mo akong tawaging anak. Sikmat niya rito sa pinakamalamig na tono. Kailan ka ba naging ina para sa akin? Para tawagin mo akong anak? Kung nakakalimutan mo na, ay ipaalala ko sa iyo. Ibinigay mo kami kay Daddy dahil pinagsisihan mo naging anak mo ako. Tapos, pagbalik ko rito ay malaman kong may anak ka na palang iba. Ang galing-galing mo. Tumayo siya at nilagpasan niya ito. Paakyat na siya ng hagdan nang marinig niya itong nagsalita. Inaamin kong malaki talaga ang pagkukulang ko sa inyong magkakapatid, lalo na sa iyo. Labis kong pinagsisihan iyon hanggang sa mga oras na ito. Para siyang inilublob sa drum na puno ng yelo dahil sa sinabi nito. I'm supposed to believe that. Huminga muna ito ng malalim. I had no choice then but to give you to your father. Hindi ko kayang buhayin magkapatid. Nang wala na kayo sa akin, noon ko na-realize kung gaano kayo kaimportante sa akin. Nakita niyang namasana ang mga mata nito. Pero inignora niya iyon. Nagtrabaho akong mabuti para magkaroon ng sariling bahay. Dahil umaasa akong magkakasama tayong muli ng kapatid mo balang araw. Ramdam niyang anumang saglit ay babagsak ulit ang mga luha niya. She turned her back on her mother. Beautiful story, but too late. I don't believe in fairy tales anymore. Bawat stall ay tinitigilan ni Angelica at binibilhan ng paisa-isang item. Masarap maglakad dahil hindi na mainit ang sikat ng araw. 5:00 na ng hapon iyon at bahagya ng matao sa bayan. Dumaan siya sa munting tiyanggi na nakita niya. Habang naglalakad siya, paalis na siya bukas kaya lubusin na niya ang huling araw niya sa lugar na iyon. Hindi niya nakontak ang tita niya. Kaya nag-iwan na lamang siya ng voice message dito tungkol sa pag-uwi niya bukas. Parang may mabigat na batong nakadaghan sa dibdib niya. Tila rin lahat ng sistema niya ay hindi umaayon sa naging pasya niya. Ngunit wala na siyang magagawa. Nagpabook na siya ng plane ticket para bukas. Ilang saglit pa siyang nag-ikot bago niya napagpasyahang maghanap ng makakainan. Kakaunti lamang ang kumakain sa napasukan niyang pizza and pasta house. Self-service doon. Pagkatapos niyang umorder ay pinili niyang umupo sa bandang dulo. Kinakain na niya ang carbonara nang makita niya ang isang parehang pumasok sa restaurant. Si Adam iyon. Kasamang isang napakagandang babae. Malaanghel ang mukha ng babae at napakaganda ang figura. Parang gusto niyang magwala kahit wala siyang karapatan. Iignorahin na lamang sana niya ang mga ito nang marinig niya ang pabulungan ng 2 tao sa likuran niya. Diba si Adam iyon? Oo nga. Tapos si Althea, yung kasama niya, diba? Nagkikita pa rin pala sila Sayang at hindi silang magkababata ang nagkatuluyan. Bagay pa naman sila. Hindi natuloy ang tangkang pagsubo niya. Althea? Magkababata? Thea? Sa tingin mo mahal pa kaya ni Adam yung si Althea? Gusto na niyang takpan ang mga tenga niya upang wag nang marinig ang iba pang sasabihin ng mga ito. Ngunit hindi na niya magawa. Oo naman. Tingnan mo kung paano siya tingnan ni Adam. Masyado siyang nasaktan ng magpakasal sa iba si Althea. Agad na nag-angat siya ng tingin sa binata. Tama nga ang nag-uusap sa likuran niya. Adam's eyes were full of fondness as he looked at angelic face of Althea. Walang dudang ang mga ito na si Thea ang sinasabi ng mga kapatid nito. Biglang pumait ang panlasa niya. Tumayo siya upang lumabas sa kainan. Pagtayo niya, ay nagtama ang mga paningin nila ni Adam. He looked surprised. Tinitigan siya nito na tila ba nasasabik itong makita siya. Nakita niyang bumuka ang bibig nito na tila may sinabi sa kaharap.
Tumingin din sa kanya si Althea. Nakangiti ito ng napakatamis. Hindi niya kaya ang pag-antak ng sakit ng dibdib niya. Nilagpasan niya ang mga ito. Paglabas niya roon, ay halos tumakbo na siya. Nang sa tingin niya na malayo na siya, ay saka lamang siya tumigil. Sigurado siyang mahal pa rin ni Adam si Thea. Kung hindi lamang niya maintindihan kung bakit siya nasasaktan. Sigurado dahil sa kaibuturan ng puso niya, ay umasa siyang may nararamdaman si Adam para sa kanya. Huminto siya sa gilid ng daan nang makarinig siya ng tunog ng makina ng motorsiklo. Napigil niya ang kanyang hininga nang makita niya kung sino ang nagmamaneho niyon. Tumigil ito ng ilang dipa ang layo mula sa kanya. Kapag kuwan ay bumaba ng motorsiklo nito, they look each other for a while before he slowly walked to her direction. Nang magtapat sila ay pilit na hinamig niya ang kanyang sarili. Pinananatili niyang formal ang reaksyon niya. Binigyan muna niya ito ng malamig na tingin bago siya tumalikod. Hindi pa siya nagkakaisang hakbang nang haklitin siya nito sa braso. Hindi na siya nakakilo sa labis na kabiglaan. Nakapaikot sa baywang niya ang isang braso nito, habang ang isang kamay naman nito ay nasa likod ng ulo niya. His chin was on top of her head, while her face was on his hard chest. Hindi niya nagawang magsalita. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil gusto niya. Samantalang kinalimutan niya ang ibang babae ang mahal nito. Pumikit siya. Hindi niya gustong pumato sa mamahikang sandaling iyon. It seems like eternity had passed, and she didn't care where they were right now. She only cared about the moment. Baka hindi na maulit pa ang ganoong pagkakataon, kahit kailan. Hindi na siya nag-alangan pang yumakap dito. Pagkalipas ng ilang pang mahabang sandali, ay niluwagan nito ng bahagya ang pagkakayakap sa kanya. She opened her eyes, and saw that he was looking down at her with so much passion and longing. She smiled at him with tears in her eyes. He smiled too. He lifted her face and kissed his chin. When he looked at his eyes again, he was already looking at her lips. She looked hopefully at him as if begging to be kissed. Bumaba ang mukha nito, ngunit sa labis na disappointment niya, ay dumapo lamang ang labi nito sa noo niya. I badly want to kiss you, but I don't want to give the people around a free show, he whispered on her ears. Agad na lumibot ang paningin niya sa paligid. True to his words, people were really looking at them. Nahigit niya ang kanyang hininga. Nang ibalik niya ang tingin dito, punong-puno ng panunukso ang mga mata nito. She rolled her eyes but she was smiling. Napatangay na lamang siya nang hilain siya nito patungo sa motorsiklo nito. Hindi na siya nagtanong kung saan sila pupunta. Kahit saan, ay sasama siya rito. Pagsakay nila sa motorsiklo ay niyakap niya ang mga braso sa baywang nito at sumandal sa likod nito. Naramdaman kaya nito ang mabilis na pagtibok ng puso niya? At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.